Si Xiao Liu. Lahat ay tapos na. Isang baso, isang maswerteng salita. Nakapagpasaya ka sa ate. 10 set ng malaking villa. Nakabook na lahat. Zhou. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sinasabi ni Zhu Xiaowan na siya ay matatag sa kanyang salita. Unang linya. Nais kong batiin si Ate Zhu na maganda tulad ng bulaklak. Naway manatili ang kanyang kabataan. Pangalawa. Nais kong batiin si Ate Zhu ng masaganang yaman. Nais kong batiin si Ate Zhu at ang kanyang alagang aso. Makapiling agad ang malaking mansyon. Kung hindi, huwag mong ibenta ang bahay. Anong pakiramdam kung kasama si ate? Gusto ko. Makapiling ang taong mahal ko. Magdaos ng isang napakagandang kasal. Kasalan. Pagkatapos kong mapirmahan ito, sakto na ang naipon ko. Isa siyang kakaibang lalaki. Kung ang tatay ko lang, ay kaya rin gawin sa nanay ko ang ganito. Maligayang bati kay Zujay. Sana lagi kang masaya. Narito na. Anong palapag ka nakatira? Sa ika-6 na palapag. Paggising mo bukas ng umaga, pag-isipan mong mabuti at hanapin mo ako. Mag-aasawa tayo. Salamat, Ate Zhu. Uwi na ako. Gagawin mo yon. Wang yon. Lizan. Anong ginagawa nyo? Hindi mo ba nakikita kung ano? Liu Yang. Bawat araw ba hindi ka kasama ang mga kliyente sa pagkain? Uminom lang. May puwang ka pa ba sa puso mo para sa akin? Liu Yang. Habang nag-aalaga ka ng mayamang babae sa labas. Ako ang kapatid na nag-aalaga. Sa misis ng guro ah. Ikaw, hayop ka. Itinuring kitang katrabaho. Kapag kapatid, ganito mo ako pinasasalamatan. Ano ang mayroon siya na wala ka? Kahit papaano, handa siyang gumugol ng oras kasama ako. Ikaw, maliban sa makasama ang mga kliyente, kumain at magbenta ng bahay. Liu Yang, ikaw ay isang kawawang tao na handang isakripisyo ang buhay para sa kita. Liu Yang. Sino na namang mayamang babae ang kasama mo ngayon? Nagsaya na ba kayo? Ilan na ang naibenta mo? Ang itsura mo parang lasing na lasing. Tama na ang pag-inom. Sumusunod si yun sa'yo. Anong gusto mo? Umalis ka. Binibigyan kita ng mukha. Paalisin mo ako. Ay. Puway.
Nagsimula ang sistema ng pagpapalit ng antas ng pagkagusto. Pagkakabit ng damdamin sa host na si Liu Yang. Nagsiscan ng paligid. Nagtatayo ng koneksyon. Sigurado akong uminom ako ng sobra kagabi. Ay. Siguro ilusyon lang yun. Ay. Kagabi. Kontrata. Hindi pwede. Kailangan kong bumangon agad. Pumunta sa kumpanya. Pirmahan ang kontratang ito. Kapag kumita na ako. Maluwang ang daan. Maghiwalay tayo ng daan. Congrats, Kuya Zan. Nakakuha ng malaking kontrata. Congrats, Kuya Zan. Nakakuha ng malaking kontrata. Talagang hindi ka nagkamali, Kuya Zan. Hindi tulad ng ibang tao na nagkukunwaring nagtatrabaho. Nandito na ang supervisor. Huwag kang pumunta, iisa lang sila. Ang tao ay nag-aaway para sa dignidad. Kung hindi ko siya mapapabagsak, hindi ako magiging masaya. Lizan. Siya akong nakipag-usap sa kliyente. Bakit ikaw ang nag-imbita? Hindi mo dapat sabihin yan, Yang Jie. Sa huli, ako ang pinili ng kliyente. Ipinaliwanag ko na mas profesional ako kaysa sayo. Itinuturing kita na estudyante. Itinuturo ko sa iyo ang karanasan sa pagbebenta. Ganito mo ako mababayaran. Inaalagaan ako ni Zhang Jie ng labis. Ibigay mo ang mga kliyente sa kanya. Hindi na ako maghahanap ng kapalit. Ay naku, may mga tao talaga. Hindi mo mapanatili ang mayamang kliyente. Hindi mo rin mapanatili ang asawa. Laging nag-iisip na makisama sa mayaman. Karapat dapat na iwan. Sinabi ko ba, manager? Liu Yang, kailangan matutunan ng mga kabataan na yumuko. Hindi madaling buhayin ang sarili. Huwag kang magulo. Huwag kang magulo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang manager ay bayaw ko. Anong dala mo para makipaglaban sa akin? Ganito, Liu Yang, ikaw naman. Magbigay ka ng paggalang kay Lizan at umamin ng pagkakamali. Tungkol dito, kalimutan na natin. Magbibigay ako ng paggalang sa kanila. Sila ba ay bagay? Ayaw nang inumin ang inumin ng parusa. Liu Yang, nababaliw ka ba? Bakit mo sinaktan si Lizan? Binabati ang host sa pagkakaroon ng kakayahan. Kakayahan, 1-0 puntos. May sistema na ako. Nagsimula muli ang aking buhay. Na-stimulate siya. Nabaliw na ba? Itakda. Lizan. Wang Yun. Handa na ba kayo? Lahat kalma lang. Liu Yang. Hindi ka pinabayaan ng kumpanya. Huwag kang magpaka-awkward. Kung talagang may sakit ka, magsimula ka nang magpagamot sa ospital ng mga baliw. Di ba? Nga. Si Liu Yang, ako naman. Nagbabalak na makausap si Ginoong Xu ng Jingxushan City. Iwan mo na sa'yo. Ang komisyon ay pareho pa rin. Kailangan ng rebate. Mas mataas pa kaysa sa komisyon, gago. Iwanan na lang sa'yo. Pagsaluhan mo na lang, bayaw. Yang Jie. Bukas kukunin ko na ang Porsche. Dalhin mo si Iyon mamaya. Dadaan kayo sa kalye kung saan nagmamakaawa siya. Maghuhulog ako sa'yo ng ilang barya. Haha. Itong palo ay ang pasasalamat na utang mo sa akin. May lakas ka bang saktan ako sa mukha? Magkano lang ang halaga ng mukha mo? Mahal na mahal. Walang hanggan. Ay, huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. Ay, huwag kang gagalaw, huwag kang gagalaw. May malaking kliyente na pipirma mamaya. Kung masaktan, masama ang impresyon. Gusto kong makita si Zhu Xiaowan. Gusto kong makita siya ngayon. Walang appointment, hindi pwedeng makita si Ginoong Zhu.
Bukas ng umaga, paggising. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako lapitan. Mag-aasawa tayo. Ako ang asawa ni Zhu Xiaowan. Kailangan ko pa bang mag-appointment para makita siya? Ay, hindi pwedeng pumasok ang Ginoo. Ginoong Xu, mukhang siya yung kasama ni Zhu Xiaowan na lasing kagabi. May kailangan ng kapatid na ito kay Xiaowan. Ako ay direktor ng grupo. Kakaupo ko lang para makipagpulong kay Xiaowan. Mamaya. Baka pwede tayong magsama. Bumili ng tunay na mata. Kailangan ng 999 na punto. Sobrang mahal. Palitan ang tunay na mata isang beses. Tapos na ang pag-scan. Target, Xu Zhenming. Direktor ng Zhu Group. Kaaway ng faction ni Zhu Xiaowan. Nagtangkang gamitin ang host para supilin si Zhu Xiaowan. Ang natitirang impormasyon ay naipadala na sa cellphone ng host. Sige, boss. Tara na. Kaya't mag-ulat tayo ngayon. Ikaw muna. Ginoong Xu, ito ay. Ipakikilala ko sa inyo. Si Zuzong na nag-aalaga ng batang ito. Siya ba yung batang ito? Siya nga siya, di ba? Hindi masyadong sigurado. Narinig ko na si Zuzong. Noong kagabi, ikaw at yung Midleman. Nasisiyahan sa inom. Kasama pang umuwi. Sinasabi ko ba ang totoo? Tagapagmana ng Zhu Group, malapit nang magpakasal. Pero nakikipagsaya sa lalaki sa gabi. Angkop ba ito? Nirerekomenda kong agad na magbotohan. Maaari bang si Zhu Xiaowan ang pumalit bilang chairman? Zhu Xiaowan, ang kumpanya ay kumpanya ng lahat. Hindi ito yung entablado. Kung ganun, kailangan kong i-report sa dating chairman. Zhu, may ebidensya ako sa kamay ko para tulungan kang makabawi. Narito ang kumpanya. Ikaw, hindi ba't sinabi mong pakakasalan mo ako? Bilang pananggalang, ito ang responsibilidad na nararapat kong gampanan. Mga Ginoo. Ginoong Xu, pagnanakaw ng pondo ng kumpanya para sa investment. Kasama si Liu na ibinubunyag ang lihim ng kumpanya. At sinisiraan pa ako. Asawa ni Xiaowan. Mapagkakatiwalaan ba ang ganitong tao? Kasinungalingan. Zhu Xiaowan. Nakipagsabuatan ka pa sa mga outsider. Nagsiwalat ng lihim ng grupo. Bumalik ang matandang chairman. Tiyak na hindi kanya patatawarin. Dayuhan. Liu Yang. Si Liu Yang ay asawa ko. Siya ang magiging tagapagmana ng grupo. Anong karapatan mong magsalita dito? Akala mo ba ay basta makahanap ng isang ligaw na lalaki at maniniwala ako? Kumusta? Ito si Ginoong Xu. Nagkamali ako. Ginoong Zhou, palayain mo na ako. Ikaw ay matanda na rin ng aking ina. Mag-ingat ka na lang sa hinaharap. Salamat, salamat. Binabati kita sa panalo laban sa kalaban. Nakuha mo ang 100 puntos sa magandang tingin ni Zhu Xiaowan. Sabihin mo na, anong gusto mong kapalit? Liu Yang. Katatapos lang ay tinawag mo akong asawa. Bakit? Bigla na lang nagbago ang isip mo. Pinasisiksik ako ng aking stepmother na makipag-ugnayan sa pamilya Jin. Pagkatapos ng kasal, ililipat ang mga bahagi ng kumpanya sa aking kapatid. Kailangan mo lang makipagtulungan. Kailangan ko lang ng peking kasal. Peking kasal. Peking kasal. Ay naku. Pwede kang magpahinga at mag-relax sa Tianhe Real Estate. Sa villa sa Jinsu Mountain Villa. Para lang itong regalo ko sa'yo. Aalagaan kita, ha? Nabenta na. Hoy, Yang Jie. Nandito ako ngayon sa East City Hospital. Pakiusap, pautangin mo ako ng pera. Para magamot ng mga magulang ko. Huwag ka munang mag-alala. Dali, punta ka na rito.
Kumusta si Wuyu? Ay, basura ay basura. Bakit? Kahit na ibenta ang kabaong, hindi ka pa rin maliligtas. Bro, ito ay pagmamalasakit. Pero hindi naman pwedeng ipalit ang pagmamalasakit sa pagkain. Lizan, ayusin mo ang bibig mo. Bakit? May nasabi ba akong mali? Ang eksperto sa kabayo ay otoridad sa Sacheng. Sabi niya, kung walang pag-asa, talagang walang pag-asa. Maliban kung makakakuha kayo ng banal na manggagamot ng timog. Tama, ang banal na manggagamot ng timog. Ngunit ang banal na manggagamot ng timog ay hindi basta-basta na sinumang tao na madaling makuha. Mas maganda siguro ganito. Wuyu, saktan mo si Liuyang ng publiko gamit ang isang sampal. Kaya kong gamitin ang aking koneksyon para magkaugnayan kayo. Gusto ko talaga panoorin ang away ng mga aso. Itong doktor na ito ay ang tagapagmana ng zoo group na inirekomenda ni Jinsha. Oh, nakalimutan ko. Maaaring hindi nyo maabot ang ganitong mataas na antas ng lipunan. Zanje. Pakiusap. Huwag mong pahirapan si Yang Je. Nakaluhod na ako para sa'yo. Tulungan mo naman ang nanay ko, Zanje. Pero talagang babangon ako. Hindi ko na kailangan siyang pakiusapan, may paraan ako para masolusyonan ito. Liuyang. Sobrang mahilig mo pa ring mang-hype. Basta makakabuhay mo lang ang nanay ko. Handa akong ibigay ang buhay ko sa'yo. Pakiusap, tatanungin kita. Sasaktan mo ba o hindi? Sapat na ba ito, Lizan? Hindi sapat. Ikaw ang babaeng ito. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Lumuhod ka. Lizan, bitawan mo na. Liuyang. Subukan mong gumalaw ng kaunti, tingnan natin. Hindi inasahan ni Liuyang na makasarili ka pala. At hindi alintana ang buhay ng tao. Handang magpatawad si Jizang. Tumulong kay Wuyu na makipag-ugnayan sa isang manggagamot. Pero para lang sa dangal mo, nakalimutan mo na ang lahat. Bakit may hadlang pa? Huwag sabihin. Naniniwala ako na hindi ganitong tao si Yang Je. Zanje. Pakiusap sa'yo. Binata. Ang sakit na ito ay tanging sina New Yisheng lamang. Ang makakapagpagaling. Buhay ang nakasalalay. Mas mainam na magtiis ka na lang. Sinasabi ko na. May paraan ako para magpagaling. Batang lalaki. Pwede mong kainin ang pagkain na ito ng basta-basta. Hindi pwedeng magsalita ng walang pag-isip. Sa pangalan ng banal na doktor, kahit ako ay labis na nirerespeto. Ang mga sinasabi mo ay talagang nakakatawa. Palitan. Talagang magaling kang magpanggap. Gusto kong makita. Paano niya ipagpapatuloy ang palabas na ito? Talagang kalokohan. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na. Ang pagkabaliw ay nakakahawa. Kung marunong lang siyang maggamot, ako ang magpapangalan sa kanya. Pero nagkukunwari pa rin. Nagkukunwari pa rin. Ito ang Chen Kui Seven Fingers ng isang banal na manggagamot. Ano? Ekspertong hindi ka magkamali, di ba? Isa lang siyang inutil. Paano posibleng may galing sa medisina? Hindi ito magkakamali. Noong ako'y bata pa, nag-aral ako sa Tendu. Kasama ang banal na doktor. Ang pamamaraang ito ay hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi ba? Sige na. Akala ko ay isang bordang unan. Akala ko pa naman. Inay. Inay, kumusta ka na? Kumusta? Ngayon, kayong dalawa, mga walang hiya. Pwede na kayong umalis. Dito hindi kayo tinatanggap. Subukan nyo. Sasabihin ko sa'yo. Malapit na akong makipag-cooperate sa Chenhe Real Estate Group. Pagdating ng panahon, maghintay ka na lang na mapalaya sa Sacheng. Naging bulag din ako sa katotohanan. Sa susunod na pagkakataon, pupunta ako para magtanong. Ihahatid kita.
Liu Yang, magmadali kang pumunta sa Jingxiu Mountain Villa. Tingnan mo ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Noong nakaraang araw, hindi ko man lang mapagkasyahan dito, kahit ang banyo. Ngayon, akin na pala ito. Ay, ang seguridad dito sa Jinxiushan Villa ay talagang hindi maganda. Kahit sino ay makakapasok dito. Liu Yang, talagang nagkikita ang mga kaaway dito. Narinig ko na kamakailan, ang mga mahihirap ay nandito para manghuli ng mayayamang babae. Ang mga bahay dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Ikaw na isang pulubing kapag nagkaproblema ka. Tiyak na kailangan mong magbenta ng katawan. Gago. Anong pinagagagawa mo? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang villa, no? 5. Ang bahay na nireserba ni Ginoong Tsu mula sa Tianhe Real Estate. Bibigyan niya ito ng tingin mamaya. Bilang kanyang eksklusibong tagapagbenta. May karapatan ako. Linisin ang mga walang silbing basura para sa kanya. Saan ka nakakuha ng ideya na ito ay courtyard, no? 5 at hindi, no? 1. Ang courtyard, no? 1 ay may pinakamababang halaga na 8 digit. Hindi ito para sa mga karaniwang tao tulad mo. Kailangan mong magpursige ng isang buhay para makabili. Liu Yang, dapat ay may kaunting kamalayan ka sa iyong katayuan. Paano mangyayari ito? Paano pwedeng ikaw ang may-ari ng ihuyon? Anong nangyayari? Ang dami ng tao. Ginoksu. May isang tao na may hawak na peking sertipiko ng ari-arian, at naniniwalang siya ang tunay na may-ari ng ihuyon. Iyon ay pag-ari ng Zhu Group, ang negosyo ni Chairman Zhu. Saan nanggaling itong maliit na tao, na nangahas magpakitang tao dito? Ito si Ginoksu, ang pangulo ng Tianhe Group. Malapit siya kay Chairman Zhu. Naipasa sa ulo ni Ginoksu. Nadapa siya sa matigas na bagay. Ngayon, ako ang papalit kay Chairman Zhu, at ituturo sa iyo ang leksyon. Mukhang matigas ang mukha mo, ah. Liu Yang. Nagtangkang saktan si General Xu. Isang salita lang ni General Xu, maaaring ikamatay mo na. Matapos mong saktan ng tao, ang yabang mo pa. Talagang walang kwenta. Paumanhin, paumanhin. Walang masamang iniisip kayo. Pumunta ako sa sarili kong bahay. Pinapalibutan dito ng iba. Masakit pa ang sampal. Ikaw na to. Sinasabi mong ang taba mo, humihinal ka pa. Isang taong kakaiwan lang ng kanyang kasintahan. At nawalan pa ng trabaho. Na nag-iisip pa ring mayaman siya. Sige, subukan mong saktan ako. Kahit na si Bathala pa ang dumating. Kailangan kong putulin ang isang binti mo. Asawa. Kailangan kita dito. Bahay na puno ng ganda. Liu Yang. Kakatapos lang makipagtalik sa akin ang asawa mo. Agad-agad nakahanap ng bagong kakampi. Gusto kong makita. Kung sino ang walang pakundangan. Na naakit sa ganitong klase ng tao. Ibalik mo ang cellphone ko. Sino ka ba, sirang kuting? Bakit ka pa nagugutom na hindi pumipili? Naakit ka sa ganitong basura. Ako ang asawa niya. Sino ka naman? Walang utang na loob. Kaya mong magustuhan pa. Ganitong basura tulad ni Liu Yang. Pero sa araw na ito, swerte siya. Ang kanyang inaway ay si Ginooksu mula sa Tianhe Group. Kung pupunta ka, para pasayahin si Ginooksu namin, masaya tayo. Baka sakaling, mapalaya ka pa sa kanyang aso mong lalaki. Wala kang kakayahan. Huwag mong saktan ng iba. Kapag dumating na ang asawa mo, hayaan mong masiyahan si Ginoong Tsu. Nandoon ka lang sa tabi. Baka makaranas ka pa ng saya ng mga lalaki. Hintayin mong dumating ang asawa mo. Hayaan mo siyang mabuti nang makita. Ano ang magiging kapalit kung makipag-away sa akin? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, ako rin ang naglakad para sa
Grupo ng Zhu. Binili ko ang bahaging ito. Ipinagkakaloob kay Chairman Zhu. Kung makipag-away siya sa kanya, kaya't papatayin kita. Sa maduming kanal. At walang sinuman ang mga has na iligtas ka. Sinasabi ko sa'yo, na dapat maging maingat ka sa sinasabi mo. Kasi pag dumating ang asawa ko, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Hindi mo alam. Ipagbigay alam na, sa lahat ng mga panauhin, magmadaling pumunta sa Jinsu Mountain Villa. Sa no? Isa na bahay, gaganapin ang kasal doon. Sige, naintindihan ko. Tumigil ka. Tumayo ka dyan. Dito ay, Jinsushan Villa. Hindi kita papayagang kumilos. Subukan mong kumilos kahit kaunti. Wala ba kayong katapusan? Mali ang napuntahan niyong courtyard. Ganoon na ba kayo ka-obsessed? Mali ang daan. At hindi pa sinasabi, na mali ang daan pauwi sa bahay niya. Hindi katulad ng ganito, dapat pumasok ang taong basura sa lipunan. Hindi ko inakalang, na ang galing mong magyabang. Sana makahanap ka ng mayamang babae. Magyabang ka ng magyabang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Jinsushan Villa ano? Isa. Zhu Group, tagapangulo Zhu Xiaowan. Ngayon ay magkakaroon dito, ng isang kasal ng siglo. Maaari mo bang sabihin, na ito ay sa inyo? Magising ka na, tanga. At ako, pangalawang pangulo ng Tianhe Real Estate. May imbitasyon sa kasal. Xiaowan. Kaya ito pala, ang regalo na inihanda mo. Ginoong Zhou, ngunit siya ay kilalang kilala, na isang makapangyarihang babae, hindi lamang mahusay ang kakayahan, kundi mayroon ding magandang mukha. Talagang nakakainggit na makadalo si Yanji. Su sa kanyang kasal, tunay na nakakainggit sa atin. Walang anuman. May pagkakataon pa mamaya. Dadaling ko kayo para makakita ng mas marami. Ngayon, dumaan ka sa ilalim ng aking balakang. Dumaan ka. Patawarin kita. Karapat dapat ka pa. Mga tao, pigilan mo siya, putulin mo ang dalawang paa niya. Sistema, palitan mo ng lakas ng mandirigmang hari. Para makatipid ng oras. Kayo dalawa, sabay na. Sabay. Asawa. Asawa, talagang nagbigay ka sa akin ng isang malaking sorpresa. Ang galing mo. Pasensya na, nabalam ang kasal. Ayos lang. Gusto ko sanang bigyan ka ng isang sorpresa. Ngunit dahil sa mga batang ito, nabalam ito. Ikaw ang si Liu Yang. Yung kabit, di ba? Tama nga, hindi tayo magkapareho. Hindi tayo nagmula sa iisang pamilya. Hanggang ngayon, nag-artista pa rin. Huwag mong isipin na dahil may itsura ka, ay pwede kang magpanggap na mayaman, na batang babae. Pagkakamali at pag-amin sa pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat. Yung taong nasa tabi mo, ay walang iba kundi isang mahirap na walang trabaho. Baka sumama ka sa akin. Siguradong, makakain ka ng masarap at uminom ng masaya. Ipabuti ang iyong ikalawang kabataan sa buhay mo. CJ. Ay. Kung hahawakan mo siya, isang buhok lang. Patayin kita. Ay. Sobrang natatakot ako. Pero ikaw, hindi pa ba? Naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, nasa kamay ko siya. O kaya, hayaan mo siyang makasaya kasama ko. O. Ikaw na lang ang magputol ng iyong mga binti. Kung hindi, ang Zhu Group ay darating si Director Xu. Ayos ka lang ba? Director Xu, sa wakas ay nandito ka na. May isang walang muwang sa tabi, na nagpapanggap na chairman. Nagtuturo ako ng leksyon dito. Chairman, manugang. Talagang, wala akong kinalaman dito. Chairman. Walang mata, walang paningin. May lakas ng loob na siraan ng chairman. At ang Ginoo, magpatira pa ka sa akin. Impossible. Si Zhu Xiaowan ay anak ng hari. Paano siya maaaring magustuhan itong walang trabaho na tamad? Mababa ang uri. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan? Sister-in-law. Sister-in-law. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ako si Yang Jie, na may dala ng kamay. Ako ang kanang tauhan ni Yang Jie. Maging mabait ka. Huwag mong alalahanin ang mga maliliit na pagkakamali. Ituring mo akong walang halaga. Pakawalan mo na ako. Yang Jie. Guro. Dahil sa ating nakaraang pagkakaibigan. Pakiusap, tulungan mo ako. Guro. Ako naman. Ay isang alipin ng asawa. Paano ko kayo haharapin?
Sinasabi ng asawa ko. Pakiusap, pakawalan mo ako. Handa akong yalay sa'yo. Ako'y gagawin mong kabayo at toro. Guro. Ikaw ang pinakaginagalang ko. Guro. Para lang sa matagal na nating pagkakaibigan. Patawarin mo na ako. Noon. Akala ko. May prinsipyo ka. Hindi ko inasahan. Na isa ka palang mahina. Basta masaya ang guro. Okay lang ang lahat. Guro. Sana si Yang Jie ay makapagsalita ng ilang magagandang salita sa harap ni Zuzong. Ano ang dapat kong sabihin? Tulungan mo lang akong makiusap kay Zuzong. Maaari akong sa tabi ni Ginoong Zhou, ang paglilingkod na may malasakit. Guro. Ikaw at si Ginoong Zhou ay may ganitong ugnayan na. Sabi mo, siya, tiyak na makikinig sa'yo. Ngunit ako, bakit? Kailangan kong ipagsabi ang maganda para sa'yo. Inalagaan kita, isang. Hindi marunong magpasalamat na walang utang na loob. Mas matibay pa ang alaga kong aso kaysa sa'yo. Lene. Mga kaibigan, ako at si Liu Yang, dito gaganapin ang kasal. Si Liu Yang mula ngayon ay magiging asawa ko, si Zhu Xiaowan. Ang kagalang-galang na Zhu, na pangkat ng mga Zhu, ay mag-aasawa ng isang hindi kilalang tao. Mula ngayon, kailangan siyang umangat ng mabilis. Binabati kita, ang host ay opisyal ng nag-anunsyo. Nakuha mo ang magandang impresyon kay Zhu Xiaowan. 1,000 puntos. At may karagdagang nakatagong gantimpala. Bank card ng Tianditong Bank. Katumbas nito ay ipapalit sa renminbi. Ang gantimpala na ito ay sobrang ganda. Sobrang labas na sa katotohanan. Inflation sa impyerno. Ang galing naman. Kahit kailan. Mga bilyong halaga ng pera. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hayaan silang tatlo. Umalis ka. Huwag nang muling pumasok sa Sacheng. Kahit isang hakbang. Guro. Guro. Patawarin mo ako, guro. Sandali lang. Zhu Xiaowan. Talaga bang wala kang pansin sa akin bilang iyong kasintahan? Hindi mo ba ako pinapansin? Gusto lang ng pamilya ni Jin na sakupin ang grupong Zhu. Gusto mo akong ipakasal sa'yo. Tama na, huwag nang mangarap. Ginoong Jin, nandito ka na rin. Tama lang yan. Yung amoy ng pulubi talagang nag-ingay. At pinahiya ka pa sa harap ng lahat. Para ipagtanggol ang iyong dignidad. Tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Kailangan mo akong tulungan. Ikaw ay walang iba kundi si Zhu Xiaowan, na may alagang puting mukha. Walang pera, walang kapangyarihan, walang silbi. Anong karapatan mo na makipagsabayan sa akin? Mamatay ka na at ipasa mo sa akin ang puso ng Zhu Group. Ngayon ay kailangan kong makipag-usap kay Liu Yang. Magpakasal dito. Huwag mong asahan. Gusto kong malaman ng lahat. Nakasama ko si Jin Chansi. Ang magiging resulta ng pagtutol sa akin. Mayaman ka ba? Jinsu Mountain Villa. Mayroon akong 1 ari-arian. Halaga ng 1 bilyon. Kung makakapagbigay ka ng katumbas na halaga, aalis agad ako. Kung hindi mo magagawa, putulin ang mga binti at gumapang palabas dito. Taya ka ba? Kakatapos lang makuha mula sa sistema ang pagkakakilanlan ng manager ng Tiandi Bank. Gagamitin ko siya para subukan. Liu Yang, hindi ito isang biro. Kung sa tingin mo ay nahihirapan ka, pwede kang tumanggi. Nandito ako. Hindi ka pwedeng gawin ni Jin Chansi ng ganito. Itong kasunduan sa sugal. Tinatanggap ko na. Naku. Talagang pumayag siya. Sa wakas. Liu Yang, hindi ka pwedeng pumayag sa kanya. Ang pamilya Jin ay mayaman sa yaman. Hindi ito. Kayang isipin mo. Huwag mag-alala. Nandito ako. Ang checking ito ay 2 bilyon. Hindi ba't sa tingin mo'y mayaman ka? Hindi ko alam kung ang perang ito ay kayang ilabas ni Jin Xiao. Talagang walang hiya. Gumagamit ng isang walang laman na tseke para magmukhang mayaman. Lene, ngayon gusto kong ipakita. Lahat ay ibubulgar ka. Para malaman mong tiyak ang iyong kapalaran. Agad mong alamin kung totoo o peke ang tseking ito. Liu Yang, nasa bingit ka na ng kamatayan. Huwag ka nang mag-atubiling, magbigay ng paggalang at umamin sa pagkakamali. Hindi ito makatuwiran. Huwag mong gawing labis ang panlilinlang. Ikaw, maliit na puting mukha. Magsisilbi ka ng parusa. Nasaktan ako. Ganito. Basta't ikakasal ka sa akin. Tungkol sa amin. Maaaring burahin na lang. Kung hindi, ang natitirang buhay niya ay gugugulin sa kulungan. Huwag mag-alala, nandito ako. Malapit na. Malalaman mo kung totoo o hindi ang tseking ito. Hoy!
Ano? Totoo ba? Paano ito posible? Si Liu Yang, ang pulubi na ito. Paano siya magkakaroon ng 2 bilyon? Si Liu Yang, ano bang meron ka? Gaano pa karaming lihim ang nakatago? Yung Jin Xiao, hindi ba dapat mong tuparin ang pangako? Sa harap ng lahat. Umakyat ka mula dito. Liu Yang, huwag kang masyadong lumabis. Anong uri ng pagkatao ang kulang kay Jin? Paano siya makakalabas dito? Gagawin mo ba? Bahala ka. Ano bang klaseng tao siya? Alam nating lahat. Liu Yang, naitala ko ang nangyari ngayon. Maghintay ka lang sa akin. Dahil yung taong ayaw na ayaw natin ay umalis na. Dapat ba? Tuloy pa rin ba natin yung mga hindi pa natin nagagawa? Kumusta, Director Zhou? Kumusta, General Zhou? Susunod, ano ang natin dapat gawin? Sa kumpanya, tawagin mo akong posisyon. Hindi ba't mag-asawa na tayo? Tawagin mo akong asawa ko. Bawal ba yon? Huwag mong isipin na ngayon ay maaari ka nang gumawa ng kahit ano. Hindi lang tayo nagpakasal sa papel. Darating ang araw. Gagawin kong totoo ang kasal na ito. Maging totoo ito. Ginoong Zhou, sa wakas nandito ka na. May problema sa kumpanya. Nanay at tatay. Bakit kayo nandito? Hindi man lang kayo nakipag-usap sa akin. Bakit ganito ang napili nyo? Isang walang silbi. Gagawin yung manugang ng pamilyang Zhou. Gusto mo bang magalit ako sa tatay mo? Gusto mo bang magalit ako? Hindi mo akalain na para dito. Isang walang silbi na basura. Na nakipaghiwalay kay Jin Chansi. Ito ay para sirain ang Zhou Group, di ba? Hindi nyo naman ako ginawang kasunduan sa Jin family. Hindi kayo talaga nag-alala sa akin. Sa mga mata ninyo, ako'y isa lamang kasangkapan para kumita. Ang kaligayahan ay nasa aking mga kamay. Walang pakialam. Hindi pa panahon para sa'yo na mamuno. Ayos ka lang ba? Kung hindi dahil sa'yo, na nang-akit kay Xiaowan. Si Xiaowan ay palaging ang pinakamasunuri na bata. Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? Kayong dalawa, kahit na mataas ang inyong katayuan, ngunit masyadong masama ang puso. Si Xiaowan bilang iyong anak. Pero ginamit niyo siya bilang kasangkapan para kumita. Karapat-dapat ba kayong maging mga magulang? Wala akong kailangan mula sa'yo para magturo sa akin. Agad na makipaghiwalay kay Xiaowan. Sobrang nasira siya. Kung ayaw ni Xiaowan, walang makakagawa. Napilitin siyang gawin ang ayaw niya na bagay. Simula ngayon, hindi ko napapayagan ng sinuman na manakit sa kanya. Kung aalis ka, wala ka ng anak na babae. Hindi ko akalain ang kilalang pamilya ng Jin sa Sacheng. Ganito lang pala. Nanaapi ng isang walang kwentang inutil na nagdulot sa kanya ng kaguluhan. Na pati ang kanyang fiance ay nilisan na rin niya. Walang paligoy-ligoy. Bakit ka nandito sa Sacheng? Bakit mo ako tinutulungan? Gusto ko lang makasama ka laban kay Zhou Xiaowan at Liu Yang. Gusto kong gawin silang walang pag-asa sa Zhou pamilya. Ano ang alitan mo sa kanila? Bakit sila ang target? Dahil si Liu Yang ay kapatid ko sa ama na hindi ko kapatid sa ina. Ginoong Zhou. Biglang tumaas ang halaga ng stocks ng Jin family. Malapit nang mag-collapse ang Zhou Group. Bakit bumaba ng ganito kalaki sa isang gabi? Pinagsama-sama ng Jin family ang ilang media company sa Sacheng. Nagbibigay ng pressure sa ating grupo. Maraming mamumuhunan ang nagbenta. Boss Zhou, kung hindi ka pagagawa ng paraan, maaaring harapin ng Zhou Group ang pagkabangkarote. Ano? Tiyak na si Jin Chansi ang may kinalaman dito. Bakit ka pa nakipag-ugna sa iba? Huwag na kayong makipag-away kay Jin Xiao. Sa pamilya namin, Zhou. Mayroon pa bang magandang araw? Lahat ito ay kasalanan ng inutil na ito. Xiaowan, hindi mo pa rin ba nakikita? Sadyang gusto lang niya yung pera namin sa Zhou. Naniniwala ako kay Liu Yang. Hindi siya ganitong tao. Ikaw, bata ka. Talagang nabubulagan ka ng mantika. Bakit pangat nahulog ka sa isang pulang walang pera? Agad kang pumunta at humingi ng tawad kay Jin Xiao. Humingi ka ng kanyang kapatawaran. Ganito natin maibabalik sa ating Zhou Group ang isang pag-asa.
Hindi ko maaring hayaan si Xiaowan na magdusa para sa akin muli. Ngayon mayroon na akong sistema. Hayaan mong ako ang bumaligtad ng kapalaran. Xiaowan, may paraan ako na makapagbabalik buhay sa Zhu family. Xiaowan, may paraan ako para buhayin muli ang Zhu family. Ikaw. Alam mo bang ang halaga ng Zhu Group ay bilyon? Napakalaking halaga nito. Ikaw lang. Kaya mo bang ilabas iyan bilang isang taong umaasa sa iba? Liu Yang, alam ko na gusto mong tulungan ako. Pero masyadong malaki ang bagay na ito. Hindi ko alam kung anong sikreto ang itinatago mo. Ngunit hindi mo kayang lutasin ang bagay na ito. Bago ka pa mahirapan ni Jin Chanxi. Mabilis kang umalis. Sa ganitong pagkakataon, paano ko maaring hayaan kang humarap mag-isa? Ako ay mananatili sa iyong tabi. Ang nakakainis na bagay. Anong silbi ng pag-aalaga mo? Hindi kaya mapabuhay natin ang grupo ng Zhu. Magpapagaling ba tayo? Dahil lang sa ikaw ang bad luck charm. Nagdulot ka ng pagkawasak sa pamilya namin. Tingnan mo, ito ang taong hinahanap mo. Hindi lang niya napasama ang pamilya namin sa galit ni Jin Xiao. Sa mahalagang sandali. Walang silbi. Kahit isang tunay na lalaki, na may responsibilidad, walang karapat-dapat sa anak kong babae. Tatay, huwag mo nang sabihin pa. Si Liu Yang hindi ganoon. Hanggang sa oras na ito, pinoprotektahan mo pa siya. Ano bang ininom mo sa kanya na nakapagpaamo sa'yo? Tama ang sinabi ng biyanan mo. Sa oras na ito, hindi ka dapat iwanan. Sasamahan kita. Ngunit hindi ka pakakawalan ni Jin Chanxi. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang kaaway, lalaban tayo. Kapag umulan, may takip tayo. Isang maliit na tao lang si Jin Chanxi. Hindi ko pa siya pinapansin. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. May isang oras pa. Bago ang oras ng pagsasara. Sa araw na ito, ang halaga ng merkado ng stock ay 500 bilyon. Sa isang iglap, magiging piraso na lang ng basura. Sa oras na yon, kayo'y lumuhod at humingi sa akin. Sobrang huli na. Jin Chanxi. Talagang ikaw ang may kagagawan sa likod nito. Babaeng gusto ko. Walang sinuman ang nakatakas mula sa aking palad. Zhu Xiaowan, sa huli, ikaw ay akin. Nangangarap ka. Liu Yang, hindi ka ba sobrang galing? Isang bagsak mong inilabas ang 200 milyon. Ngayon, gusto kong makita. Ano ang gagawin mo para mailigtas ang Zhu family? Ngayon. Gusto kitang mapanood ng personal. Yung babaeng mahal mo. Nakinuha ko sa'yo. Talaga ba? Bakit parang? Ikaw ang unang mababang karote. Liu Yang, tumahimik ka. Si Jin Xiao ay mayaman at makapangyarihan. Paano siya mababang karote? Humingi ka ng tawad kay Jin Xiao. Ikaw, malas ka. Jin Xiao, sa wakas nandito ka na. Katatapos ko lang sanang hilahin si Xiaowan. Dalhin itong batang mapagpanggap na ito. Personal na humingi ng paumanhin sa'yo. Hindi ko inakalang. Ikaw mismo ang pupunta dito. Ipapadala ko na agad ito. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Bata, lumuhod ka at magbigay galang. Bakit ka pa nakatunganga? Mabilis, lumuhod ka na. Nay, huwag ka munang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Pagdating ng panahon, itataas ang bato. Sila ang sumira sa sarili nilang paa. Siguradong siya yun. Sino ang nanay mo? Ang kasal ni Xiaowan. Hindi ko kailanman pinangako. Sa taong katulad mo, makapasok sa bahay namin. Sa pinto ng pamilya Zhu. Nangangarap. Nanay. Sinabi ko na ang tungkol sa bagay na ito. Wala itong kinalaman sa kanya. Hindi mo ba nakikita na si Jin Chanxi ang may ginagawang kalokohan sa likod? Nanay, maniwala ka sa akin. May paraan ako. Tulungan si Xiaowan. Talaga. Ngayon, gusto kong makita. Ano ang mayroon ka para iligtas si Zhu Xiaowan? Sistema. Mayroon bang anumang kagamitan na makakatulong kay Xiaowan makawala sa sitwasyon? Kahit gaano karaming goodwill, handa akong ipagpalit. Ayon sa kahilingan ng host, maghanap ng isang bagay na tumutugma sa kahilingan ng host. Napakabuti. Ngayon, si Xiaowan ay makakalaya na mula sa kanyang sitwasyon. Jin Chanxi ay naglakas loob na mangbuli kay Xiaowan. Kaya't ako ay ipaparana sa iyo ang hirap. May paraan ako. Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad. Humingi ng tawad kay Jin Xiao. Hayaan mong humingi ako ng tawad. Paano kayo maging mga magulang? Sariling anak na babae. Kapag may problema, hindi man lang nag-isip ng solusyon. Sa halip, pinapagawa ninyo sa akin na humingi ng tawad sa kanya. Paano tayo gagawa? Hindi mo na kailangang turuan kami. Bilisan mo, lumuhod ka. Ayaw kong lumuhod. Sa harap ni Jin Xiao, walang karapatan kang maging mapaghambog. Liu Yang, bumangon ka na. Mom, Dad, anong ginagawa nyo? Liu Yang, talagang masunurin ka. Pinapapakuha ka, sumasunod ka. Talagang mahirap ang mga tao. Nasa proseso akong iligtas ang pamilya Zhu. Gusto mo bang makita na ang ganitong kalaking ari-arian ay masunog? May 1-0 minuto pa. Wala nang magiging ari-arian ang pamilya Zhu.
Ngayon ay tuparin na ang kasunduan sa kasal. Para kaming isang pamilya pa rin. Iniwan niya ang isang tao na hindi niya kakilala upang mailigtas ang sariling angkan. Napakaganda ng alok na ito. Si Awan, ano pang hinihintay mo? Kasama mo siya. Pero ito lang naman. Galit ako sa tatay mo. Ngayon ay isasakripisyo ang isang magandang lalaki. May pag-asa pa ang pamilya natin. Nanay, pakiusap. Jin Xiao, kasalanan ko ang hindi magandang pagdidisiplina. Huwag kang mag-alala. Tiyak na maibabalik ko si Xiaowan sa tamang landas. May hangganan ang aking pagtitiis. 3 minuto na lang. Wala na kayong makukuha mula sa pamilyang Zhou. Agad na humingi ng tawad kay Jin Xiao. Gusto mo bang magpalaya sa aking anak na si Xiaowan? Magkalat sa kalye. Walang tahanan at walang buhay. Hindi ko iwan si Liu Yang. Pinili ko na siya. Hindi ko siya bibigyan. Hindi ko akalain na sobrang pinahahalagahan ako ni Xiaowan. Ano? Hindi ako magkakaroon ng gusto sa isang babaeng hindi sumusunod sa akin. Dahil sobrang pinahahalagahan mo ito. Isang walang silbi na basura. Kaya't ang pamilya ni Zhou ay makikisama na sa kanya sa libingan. Jin Xiao, bigyan mo ako ng kaunting oras. Babalik din si Xiaowan sa tamang isip. Wala na kayong pagkakataon. Walang anuman, Xiaowan. Nandito ako. Gumamit ng kasanayan. Ang host ay ginamit ang kasangkapan ng karma. Ang pinsalang natamo niya ay nailipat sa taong nakasakit sa kanya. Ano? Nabawasan ako ng 20 bilyon. Paano nangyari? Walang lugi sa stocks. Naitaas pa nga ang presyo. Kumikita ka ng daan-daang milyon. Hindi posible, hindi talaga posible. Walang imposible. Ito ang bunga ng iyong sariling ginawa. Anong ginawa mo? Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Sa susunod, sasabihin ko sa'yo kapag may pagkakataon. Salamat sa'yo. Liu Yang, ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Sarili mo. Mukhang mahirap mong maunawaan. Pero, malaki ang negosyo ng pamilya Jin. Ang pagkatalo ng ilang daang bilyon. Siguro hindi naman ito malaking bagay. CJ, maghintay kayo sa akin. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng bagong produkto. Tiyak na ipapabayad ko kayo. Sa inyong ginawa. Kayo. Ayos lang ba ito? Paano? Ayaw mo ba? Sa simula, tayo ay peke lang na mag-asawa. Huwag nang ganito. Para nagnilaga na ang bigas. Hindi mo ba gustong gawin? Gusto ko lang malaman. Itong mga pagkakataon na ito, paano mo talaga ito nagawa? Anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Inutusan ko na ang sekretarya na mag-imbestiga. Maya-maya, darating na ang mga datos. Yung 2 bilyong tseke. At ang biglang pagkalugi. Muling naging kita na namang stock. Ano ba talaga ang nangyayari? Alam ko namang hindi ko mapapalinlang. Pero itong bagay na ito, paano ko ba masasabing salita? Sasabihin ko ba sa iba na meron akong sistema? Parang sa isang nobela lang. Ano man ang gusto, nandyan lang. Sino ang maniniwala? Hindi ko pa maipahayag ngayon. Basta't alam mo lang. Hindi ako masamang tao. Sapat na ang malaman mo ito. Kung ayaw mong magsalita, hindi na lang ako magtatanong. Matapos ang ilang araw na magkasama. Sa tingin ko ikaw ay isang maaasahang tao. Bakit hindi? Nating gawing totoo ang ating palabas. Sino ang makakapagtiis dito? Kung hindi ako gagawa ng hakbang ngayon, masasabing lalaki pa ba ako? Paano natin mapapagana ang batang babae na ito? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Ginoong Zhou. Narito na ang dokumento na kailangan mo. Nandito rin si Ginoong Liu. Hindi ka dumating ng maaga, hindi rin ng huli. Pero dumating ka sa pagkakataong ito. Sino kayo?
Liu Yang. Ngayon, pupuksain kita. Sino kayo? Nangahas kayong pumasok ng walang pahintulot sa bahay. May nagbayad sa akin para turuan kayo. Ikaw nga si Liu Yang, di ba? Anong nangyari? Ako si Jiang Kai. Kalahating bahagi ng Socheng ay aking teritoryo. Nandito ako ngayon para sirain ka. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na lumapit? Mag-ulat ako sa pulis ngayon din. Anong pinagsasasabi mo? Kung natatakot ako dito, bakit ako nandito ngayon? Ngayon, ay para bigyan kayo ng aral. Alam nyo ba kung anong lugar ito? Naglalakas loob kayong magpakaswail dito. Hindi kayo palalampasin ng zoo group. Ang mga batang babae ay matigas ang dila. Naniniwala ka ba na pwede kitang saktan sa mukha? Tapos ibebenta kita sa bahay aliwan? Bitawan mo ako. Tulong. Bakit ka pa nakikipag-usap sa aso ng pamilya Zhou? Agad siyang patayin. Tingnan mo si Zhou Xiaowan. Baka hindi ka na makapangahas. Nang-aapi ng babae. Anong klaseng galing yan? Mga walang kwentang tao, natutong maging bayani. Sinasabi ko sa'yo, magmakaawa ka na sa akin. Para mas madali ang pagpanaw mo. Huwag kang padalos-dalos. Sila ang mga salarin na pinadala ni Jin Chansi. May mga tao na hindi nag-aayos. Hindi alam ang kanilang kakayahan. Kung gusto mong sumikat, narito ang pagkakataon mo. Mga kapatid, tara na. Medyo magaling lumaban. Maliit ang mga braso at binti. Nagpapanggap na bayani sa harap ko. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang halaga ng pagiging mapansin. Tigilan mo. Jiang Kai, di ba? Mag-usap tayo ng maayos. Anong halaga ang gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo? Sige, Ginoong Zhou. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kailangan ko. Ang assistant ni Ginoong Zhou ay talagang maayos ang pagkakaalaga. Pero gusto ko na mas masarap si Zhou. Kung makakasama niya ako magdamag. Isipin ko na lang na papayagan ko siyang mabuhay. Kumusta, Zhou? Isang gabi, isang buhay mas sulit pa. Naipasa na ang aklat ng kasaysayan ng martial arts. Sa alaala ng host. Gastos ng 1,000 puntos sa goodwill. Magpakamatay ka. Kuya, pasensya na kuya, patawarin mo na ako. Sabihin mo. Sino ang nagpadala sa'yo dito? Hindi ba halata na? Susubukan ko lang, kung gaano ka katapat. Sabihin mo, bakit ka pinadala ni Jin Chansi? Gusto niyang ipahamak ka. At pagkatapos, ay dalhin si Zhu Zong para maging kabit. Sobrang walang hiya ni Jin Chansi. Kapatid, pakiusap, pakawalan mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Mula ngayon, maging aso ako para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Maging aso nga. Pero ang pagiging aso ay dapat. Sumunod ka ng maayos. Wuff. Wuff wuff. Sa hinaharap ako ang aso ng kuya ko. Anyway. Hindi naman ako balak kitilin ka. Pero, hindi ko alam kung palalayain ka. Hindi ako ang may kapangyarihan dito. Ginoong Zhou, Ginoong Zhou. Ginoong Zhou, nagkamali ako. Maaari kitang palayain. Ngunit kung sakaling, muli kang. Hindi ko gagawin yon. Hindi na ako mangahas. Dahil umalis na ang tao. Kaya dapat ba tayong ipagpatuloy ang mga bagay na hindi natapos? Ay naku. Ikaw. Sino ka ba talaga? Karaniwang tao. Walang katulad mo. Sa galing at tapang. Kailangan mo lang tandaan. Hindi kita sasaktan. Ang kailangan ko lang ay protektahan ka. CJ, ayaw mong magsalita. Hindi na ako magtatanong. Susunod. Ano ang balak mong gawin? Jin Chansi. Hindi siya titigil. Siguradong may plano pa siya. Para labanan tayo muli. Ang ugali ni Jin Chansi. Matindi ang paghihiganti. Noong pinayagan mo siyang mag-invest sa stock, nawalan siya ng napakaraming pera.
At nasira pa ang pundasyon ng pamilya Kim. Siguradong hindi ka papatawarin niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangang makipag-away sa pamilya Kim dahil sa akin. Sabi ko na. Hindi ko hahayaang may makasakit sa akin. Pinabuli ka. Protektahan kita sa lahat. Kabilang ka. Tagapagsalita ng bagong produkto. Si Lin Weiwei ay kinidnap. Hindi lang siya. Paborito ng Lin Group, na parang mata ng mata. Isa pa, siya ay isang sikat na artista sa buong bansa. Kung hindi siya darating sa takdang oras ng press conference, tiyak na malulugi ang Lin Group ng malaki. Hindi ba? Si Jin Chansey na naman ang may kagagawa nito. Natalo mo na sila. Sa maikling panahon, hindi tayo gagambalain ni Jin Chansey. Sa likod ng pamilya Jin, siguradong may tao. Magtiwala ka lang. Nandito ako. Walang magiging masama. Huwag mag-alala. Ay naku. Kailan pa ito nangyayari? Gusto mo pa ng ganitong bagay? CJ. Pangako ko na makakapunta siya sa iyong paglulunsad ng bagong produkto. Ginoong Zhao. Bago magsyam ng umaga bukas, ihanda ang 30 bilyong cash. Kung hindi, maghintay ka na lang sa pagkuha ng katawan ng iyong sikat na artista. Ginoong Zhao. Tumawag ka ng pulis. Si Jin Chansey. Masyado nang walang galang. Si Lin Weiwei ang aming tagapag-endorso, na matagal nang nakikipagtulungan sa amin. Kung sakaling may mangyari sa kanya, maapektuhan ang mga inosenteng tao, at mawawala pa ang karangalan ng aming kumpanya. Hindi ko talaga maaaring hayaang mangyari yon. Kung dahil lang sa pera, kung nag-aalala ka, maaari kitang tulungan. Hindi. Hindi ito tungkol sa pera. Sila ay hindi talaga. Para sa pera, nais nilang sirain ang press conference. Tama ang hinala ni Jin Chansey. Ako ay makikipagkasundo. Maniwala ka sa akin. Bukas ng umaga. Ang iyong tagapagpadala ay darating sa oras. Sa press conference. Lanan. Plano sa pagligtas sa nakidnap. Gastos ng 500 puntos ng pagkagusto. Maaaring allocate ang target. At makuha ang istruktura ng bodega. Jin Chansey. Ngayon, hayaan kang magsayang ng oras sa walang kabuluhan. Boss. Tingnan mo ang katawan niya. Talagang napakaganda. Anak ng pamilya Lin. Talagang kakaiba. Makinis at malambot. Bilang nangungunang grupo sa Sacheng, ang Lin Group, kahit ang pamilya Jin, ay hindi pinapansin. Ganitong kagandahan, bihira lang mangyari ito. Huwag magmadali. Hintayin ang press conference bukas. Kapag dumating na ang oras, malalaman mo ang lasa nito. Bitawan mo ako. Kung may mangyari sa akin, pamilya Lin, hindi ko kayo palalampasin. Hintayin lang ang pera. Kami muna ang mag-enjoy. Tapos ibebenta kayo sa Timog Silangang Asya. Walang magawa eh. Mas mabuti pang mag-enjoy muna. Huwag kang magmadali. Kailangan may prelude sa ganitong mga bagay. Kaya may damdamin. Hindi ko inasahan. Mukha kang tahimik. Ngunit sobrang kakaiba. Kaya hindi ako magpapakumbaba. Kung hindi, tulungan mo akong tanggalin. Ang lubid na ito, nasaktan ka. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Makakalakad ka pa ba? Hawakan mo ako ng mahigpit. Ikaw ay si Liu Yang. Binigyan ka ni Xiaowan ng babala. Ito. Pumunta sa pinakamalapit na hotel. Magbihis. Bukas ng umaga, alas 8. Sasagipin kita. Hindi ka ba sasama sa akin? May kailangan pa akong gawin. Hindi na ako makakasama sa'yo. Huwag kang mag-alala. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo muli. Yung mga tao. Gising na sila. Sila na mismo ang susuko sa istasyon ng pulis. Talagang kakaiba ang nangyari ngayon.
Salamat sa'yo. Hindi ko pa alam kung paano kita pasasalamatan. Ayos lang. Kahit ano. Niligtas kita rin naman. Para matulungan si Xiaowan. Walang anuman. Salamat sa'yo. Kamakailan, talagang swerte ka sa pag-ibig. Nakatapos na ang misyon sa pagliligtas. Nakuha ang magandang impresyon kay Lin Weiwei. 200 puntos na gantimpala. Mga koneksyon ng top makeup artist. Simula kagabi, si Liu Yang. Hindi na namin alam kung saan siya pumunta. Bakit hindi pa siya dumadating? Gino Zhao. Huwag nang maghintay. Ikaw, sikat na bituin. Mukhang hindi ka na makararating. Mas mabuting ipahayag na. Kanselado ang press conference. Maaari kong sabihin sa media. Ang ilang magagandang bagay tungkol sa'yo. Si Jin Xiao ay talagang nagmamalasakit. Sariling pamilya mo yan. Narinig ko kamakailan. Na malapit nang maputol ang pondo. Nag-aalala ka ba? Tungkol sa boyfriend mong walang silbi. Huwag kang mag-alala. Balang araw ay gagawin ko siyang mas mabuti pang mamatay. Mga kaibigan sa media. Mayroon akong isang internal na balita. Ang tagapagsalita ng Zoo Group ay kinidnap kagabi. At hanggang ngayon, ay hindi pa natutukoy ang kinaroroonan. Ang press conference na ito, isang biro lang. Ano? Si Lin Weiwei ay matagal nang kinatawan ng Zoo Group. Sa loob ng maraming taon, kung bigla siyang magkakaroon ng problema, lahat ay isipin na ang Zoo Group ay hindi na magtatagal. At tayo ay magkakaroon ng malaking pagkalugi. Zhou Xiaowan. Kung mas masira mo ang press conference na ito, maghihintay kang bumaba mula sa posisyon ng chairman mo. Mukhang. Tapos na ang Zoo Group. Ikaw at si Jik Xiaowan, anong relasyon nyo? Siya ang asawa ko. 546. Kaya ba't hindi totoo ang balita? Mukhang. Hindi ka nagmamadali. Anong pagmamadali? Magandang palabas pa ang darating. Diyos ko. Nagsasalita si Lizan sa entablado. Ikaw ay nakidnap. Ginoong Zhao. Ano bang nangyayari dito? Kailangan mo. Kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Huwag mag-alala. Walang panganib si Lin Weiwei. Magsisilbing narito siya agad. Sa harap ng lahat. Sa tingin ko, baka hindi na siya makapunta. Narinig ko na si Lin Weiwei ay kinidnap. At ang ating Pangulong Zhou. Hindi man lang tumulong. Sabi ni Liu Yang. May paraan siya. Ginoong Zhao. Totoo bang bobo ka o nagkukunwari ka? Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Umaasa ka pa rin sa isang tamad na tao. Talagang malapit na ang katapusan ng inyong Zoo Group. Zhou Xiaowan. Kung hindi na darating si Lin Weiwei, mag-withdraw na ako ng pondo. Liu Yang, nasaan ka na? Zhou Xiaowan. Tingnan mo. Anong nangyari sa kumpanya mo? Kahit isang spokesperson hindi mo kayang alagaan. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring hindi inaasahan sa press conference, wala na talaga ang pamilya namin. Bigyan mo kami ng paliwanag, Boss Zhou. Hindi pwedeng sayangin ang aming puhunan. Bigyan mo pa ako ng 5 minuto. Siguradong lalabas si Lin Weiwei. Kung hindi siya lalabas, ako ang tatanggap ng lahat ng responsibilidad. Handa ka na ba? Handa na. Ang pagpapalit ng endorser ay isang malaking bagay. Si Zhou ay nagpasya ng mag-isa. Parang sobra namang hindi niya pinapansin. Kami mga stockholder. Hindi ba niya kami binibigyang pansin? Huwag kayong magpadala sa mga panloloko ni Jin Chansi. Sa mga nakaraang taon, wala akong nagawang masamang bagay sa inyo lahat. Bigyan niyo lang ako ng 3 minuto. Kung hindi darating si Lin Weiwei, ako na ang kusang magbibitiw. Bilang chairman ng Zoo Group. CJ. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi darating si Lin Weiwei, sa tamang oras. Ay. Ganun. Kung gusto mo akong hilingin, baka matulungan kita. Ginoong Zhao. Mukhang hindi na darating ang tao. Yung sinabi ko kanina, may saysay pa ba yun? CJ.
Handa akong magbitiw. Pasensya na at naantala kayo. Ngayon ay opisyal kong i-anunsyo ang bagong produkto ng Zoo Group. Simulan na natin. Iniligtas mo na naman ako. Maaari kitang suklian sa ibang paraan. Ay naku. Walang silbi. Hindi mo nga kayang bantayan ng isang tao. Pati si Liu Yang napansin pa. Naging bida. Gusto ko ang ganitong walang silbi mo. Anong silbi nito? Huwag mong pahirapan si Jin Xiao. Hindi ako ang may kasalanan dito. Yung mga holdaper lang ang walang kwenta. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam. Si Lin Weiwei ba at si Liu Yang ay nagsama-sama lumabas. At ikaw. Itong cute na bata. Ay. Kung sana, hindi ka iniwan ni Liu Yang, paano siya makakakuha kay Zhu Xiaowan? Noong una si Liu Yang, at ako ay magkasama. Talagang lubos na. Isang basura. Sa loob ng maraming taon, sino ang makakapag-isip na ganito siya kahusay? Kung hindi ko siya iniwan noon, baka hindi. Mahal na maliit. Noong una talagang, may sira ang isip ko, na naniwala sa mga kasinungalingan nyo. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Jin Xiao. May paraan na ako. 3 araw mula ngayon, ay kaarawan ng ampon ng pamilya Liu, na si Liu Shenyang. Lahat ng kilalang tao sa Qincheng, ay dadalo. Sa oras na yon, si Zhu Xiaowan, tiyak na dadalo. Tama ka, Jin Xiao. Si Liu Shenyang ay ang tagapagmana ng Liu Corporation. Sabi-sabi ang chairman ng Liu Corporation. Noong mga nakaraang taon, ang kanyang tunay na anak ay aksidenteng nawala. Dapat na si Liu Shenyang ang paunahing tagapagmana ng pamilya. Basta't mag-intriga tayo sa handaan para mapaghiwalay ang mga tao. Para si Liu Xiao ang humarap kay Liu Yang. Siguraduhin na wala siyang makitang lugar na mapagtaguan. Liu Shenyang. Lene. Medyo kawili-wili. Ihanda ang regalo. Gagawin kong mapahiya si Liu Yang sa salu-salo at mawalan ng dangal. Sa buong Socheng, tanging si Jin Xiao lamang ang may kakayahang makipagtulungan sa Liu family. Tagay. Iyan ay si Zhu Xiaowan ay isang hangal na walang panlasa na nakaupo sa ginto ni Xiao na may mataas na kalidad na yaman at nakikipag-amo sa isang batang lalaki. Si Zhu Xiaowan ay isa sa aking maraming, isa sa mga naghahanap ng makakasama. Hindi ko talaga pinapansin. Inom, iyan ay si Jin Xiao namin. Paano naman mag-alala tungkol sa mga pangkaraniwang bagay sa mundo? Pasensya na talaga. Nabasa ang pantalon. Saka na rin. Sanay ka nang maglingkod sa iba. Walang anuman. Kung ikukumpara sa ibang tao, malinis pa ang pantalon na ito. Si Ginoong Zhu ay maganda tulad ng bulaklak. Dumating sa ganitong okasyon. Maganda ang pagkakatugma ng likas na katangian. Pero yung iba, buong katawan ay hindi aabot ng 500 piso. Pero naninira pa rin sa mga kilalang tao. Talaga nga. Walang hiya talaga. Jin Shanxi, anong balak mong gawin? Handaan ni Liu Xiao. Hindi ito basta-basta. Na sinumang tao. Liu Yang, kung marunong ka, umalis ka na lang. Huwag nang maghintay sa akin, na itatapon ka sa maduming kanal. Jin Shanxi, sobra ka na. Ano sa tingin mo? Anong klaseng tao ang karapat-dapat? Magandang tanong. Dapat maging katulad ko, may mataas na katayuan, mayayaman at makapangyarihang mga aristokrata. Sila lamang ang may karapatan na makipag-usap kay Liu Xiao. Ikaw, bilang karagdagan sa pagkuha ng mga babae, ano pa ang kaya mo? Tama. Noong una siya, noong nagtatrabaho ako sa ahensya ng real estate, hindi ko nga alam kung paano magbigay ng tsaa at tubig sa kliyente. Hindi ko talaga alam. Mukhang
Kilalang kilala ako ni Jin Xiao. Sayang nga lang. Masyadong mayabang ang mga tao. At may kapalit ito. Liu Yang. Huwag mo silang pansinin. Walang silbi ang makipag-usap sa mga ganitong tao. Wala pang lumabas na Liu Shenyang. Hindi tayo pwedeng magpakita ng kahihiyan. Huwag kang mag-alala, handa na ako. Hintayin mo lang. Sino ang tunay na katatawanan ngayon? Paghahanda. Anong paghahanda ang meron ka? Ninakaw. Pekinarelo. O kaya'y inuupahang luma na suite. Tulad ng mga tao katulad mo, hindi mo talaga nauunawaan kami. Ang mga interes ng mataas na lipunan, tanging mga taga-provinsi lang, ang mga kaibigan mong laro. Kung ganito na lang, may lakas ka bang mangahas? Tingnan mo ang regalo ko ngayong gabi, na ipapadala ko. Magugulat kaya si Liu Xiao? Nagsusugal ka ba? Liu Xiao, walang nakitang ganito. Magugustuhan niya yung maliit mong regalo, gamit na luma. Yung ibinigay ko kay Liu Xiao. Siguradong magpapabago. Sa buong lungsod ng Su, magigising ang buong bayan. Nabaliw ka na ba? Sinasabi mo yan sa harap ni Jin Xiao. Ganitong mga salita. Anong karanasan meron si Jin Xiao? Wala ba siyang nakita? Sa tingin ko, napipilitang magsalita ng ganyan si Jin Xiao. Nagsasalita na siya ng kalokohan. Mga ganitong tao. Hindi makakapag-akyat sa anuman. Ng mataas na antas. Gusto kong marinig. Ano ang inihanda mo? Ang nakagugulat na regalo para sa Sacheng. Kapatid Liu, pumasok ka sa iyong salusalo. Isang baliw. Kung ayaw mo, pwede mo nang paalisin siya. Gusto ko talagang makita kung ano talaga ang inihanda niya. Regalo. Siyempre, kailangang, sa tamang pagkakataon, ilabas ito. Pero bago yon, Liu Xiao, kaya mo bang maglakas loob na makipagsikahan sa akin? Anong pusta? Kung ang aking regalo, hindi ka makakapasok sa aking paningin, agad akong aalis sa Sacheng. Ngunit kung makakapasok ka sa paningin, ibibigay mo kay Jin Chensi 3 sampal. CJ, gusto ko ang ganitong uri mo, na hindi alam ang panganib. Liu Shili. Balang araw, sisingilin kita sa ginawa mo. Ang alak na ito ay talagang masarap. Basta't masaya ang lahat. Ayos na ako. Ako ang taya ngayon. Lahat ng bayarin. Ako na ang bahala. CJ. Kumusta, Kuya Yang, ang swerte mo naman? Bakit nandito ka? Gumaling na ang nanay ko. Lumabas tayo para magdiwang. Tama ba, Kuya Yang? Bakit mag-isa ka lang dito, uminom ng mag-isa? Nakaka-bored mag-isa. Uminom pa ng kaunti. Anak, may problema ka ba? Baka naman dahil sa pera. Ikaw ang nagpagaling sa sakit ng nanay ko. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Handa akong tumulong kahit ano paman.
Naintindihan ko ang iyong kabutihan. May isang pagtitipon ng kaibigan ko dito. Nandito lahat sa Sacheng. Mga mayayaman at makapangyarihang mga anak ng mayayaman. Gusto mo bang sumama? Sa sitwasyon ko. Sige na lang. Sama ka na, sama ka na. Sobrang namimiss ka ng lahat. At nandito ako. Walang may gustong mangbuli sa'yo. Tara. Halika. Itaas mo ako. Narinig ko na sa nakaraang pagtitipon ng mga Liu. May isang tao na. Nagpahiya kay Liu Xiao sa harap ng lahat. Dahil sa posisyon ni Liu Xiao. May isang tao pang ang naglakas loob makipag-away sa'yo. Para kang walang alam sa kapahamakan. Huwag na akong makita siyang muli. Kung hindi, siguradong ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang sakit. Ito ay, si Liu Xiao ay ang magiging tagapagmana sa Liu family. Sa huli, sa iyo rin mapupunta ang yaman ni Ginoo Liu. Kapag panahon na, nasa Sacheng si Xiao Liu. Para bang siya ang nagmamay-ari ng lahat. Magtiwala ka lang. Basta makinig lang kayo ng maayos. Hindi kayo magsasawa sa mga benepisyo. Ipagpatuloy ang laro. Kuya Liu. Ngayon ay may dadala akong kaibigan. Nakarinig ako ng iyong pangalan. Gusto niyang makilala ka. Liu Shenyang. Bakit nandito ka? Liu Yang. Kuya Yang, siya ay matagal ko ng kaibigan mula pagkabata. Binigyan ka ba ng pagkakataon na magsalita? Isara mo ang bibig mo. Noong una, nagawa mo pang, pahiyain ako sa harap ng lahat sa salu-salo. Ngayon, nandito ka na naman. Paano magkakaroon ng hidwaan si Liu Yang at Liu Xiao? Hindi ko maaring hayaan na mapahamak si Liu Yang. Naglalaro ka ng apoy. Liu Xiao, tiyak na mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Kapatid ko siya. Kahit bigyan mo siya ng lakas ng loob, hindi niya kayang saktan ka. Ano ka ba? Liu Shenyang. Huwag kang masyadong lumabis. Noong pinahiya mo ako noon, hindi mo ba naisip na abot tayo sa ganito? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bigyan mo siya ng konting leksyon. Kung hindi, ngayong araw, hindi kayo makakaalis dito. Si Liu Xiao, ito. Hindi ka ba palagi nanghingi sa akin? Natulungan kitang mag-invest. Basta inumin mo ang isang bote. Bibigyan kita ng 5 milyong piso. Ang 5 milyong ito ay talagang sulit, oh. Liu Xiao. May hindi pagkakaintindihan ka sa kaibigan ko. Siguradong may hindi pagkakaintindihan. Humihingi ako ng tawad para sa kapatid ko. Wu Yu, ano ba talaga ang balak gawin ni Liu Shenyang? Akala mo kung sino ka? Ako pa ang magpapakita ng respeto sa'yo. Huwag kang magpakabastos at magpakasipsip. Ay! Liu Yang, hindi ba't mahilig kang magpasikat? Bakit hinayaan mong matalo ang kaibigan mo? Naging ganito siya. Bakit hindi mo man lang siya sinubukang iligtas? Naghahanap ka ng gulo. Alam kong magaling kang makipaglaban. Pero anong silbi ng galing na yan? Maliban sa nakatayo ka lang dito, ano pa ang magagawa mo? Sa totoo lang. Hindi ka pa rin nagsasawa. Hindi nagsasawa. Maliban na lang kung bababa ka at 3 beses kang magpapakumbaba. Magpakumbaba ka na. Magpakumbaba ka na. Magpakumbaba ka na. Sige na. Naniniwala ka ba o hindi? Isang tawag lang. Maaaring hindi ka na makasurvive dito sa Sacheng. Walang makakagawa sa iyo ng mabuti. Kung magyayabang ka, sino sa tingin mo, kahit na dumating pa ang Diyos ngayon? Hindi ka rin namin maililigtas. Noong 20 taon na ang nakalipas. Dapat sana'y namatay ka na sa labas. Hanggang ngayon, buhay ka pa, nagiging problema ka lang. Tama ba? Night Star Rene. Pumunta ka dito sa akin. CJ. Gusto kong makita. Kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Magpatuloy. Halika, halika. Ay. Halika maglaro. Sino ang nangbuli sa kapatid kong si Liu Yang? Lin Weiwei. Paano nakilala ni Liu Yang Shan? Si Lin Weiwei ay isang sikat na artista. Mayroon siyang higit sa 10 bilyong tagahanga. Kung may papahayag ito online, tiyak na hindi kakayanin ng pamilya Liu.
Lin Weiwei. Paano kayo nakilala ni Liu Yang? Narinig ko may tao dito. Pinapahirapan ang kapatid kong si Liu Yang. Ngayon, pupunta ako para tingnan kung sino ang may ganitong lakas ng loob. Si Lin Weiwei bilang sikat na bituin, ay may napakalaking bilang ng mga tagahanga. Anumang galaw, ay maaaring magdulot ng malaking kita. At saka, gustong makipagtulungan ng pamilya Liu kay Lin Weiwei. Sa oras na ito, mapapahamak si Lin Weiwei. Hindi sulit ang ganito. Ang laki ng kapangyarihan ni Liu Daxiao. Kahit ang mga kaibigan ko ay nilalapastangan na. Miss Lin, nagpapasaya lang kami ni Liu Yang. Nagpapasaya lang. Itatapon ng bote sa ulo ng tao. Sinabi mo sa akin na ito ay naglalaro lamang. Talagang napakamakapangyarihan ng pamilyang Liu. Mukhang, panahon na para tulungan ang pamilyang Liu na i-promote ng maayos. Yan Ye. Lin, walang kailangan. Dahil si Yan Ye. Lin ay humarap na, kailangan kong bigyan ng halaga ito. Tara na. Bakit? Ganoon na lang. Anong gusto mo? Ito na. Para sa kaibigan ko ito. Natatandaan kita, Liu Yang. Tara na. Baka, mas mabuting pumunta sa ospital. Yang Jie, pasensya na. Walang anuman. Sa hinaharap, mas mabuting huwag makipag-ugnayan sa mga ganitong tao. Ito ay gantimpala. Binabati ang host sa pagkakaroon ng pinakamataas na koneksyon. Mga resources ng Lin Media. Tumaas ang goodwill value ng 1,000. Ganito pala makakakuha rin ng goodwill value. Ang saya naman. Kung sakaling madagdagan pa ito sa hinaharap, di ba't magiging hindi matalo-talo ako? Xiaowan, bakit ka nandito? Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Ay, hindi ganito. Xiaowan, ako at si Lin Weiwei ay simpleng magkaibigan lang. Kakatulong lang niya sa akin kanina. Tama, Ate Xiaowan. Noong nakaraan, sinagip ako ni Liu Jie. Ngayon, ibabalik ko ang utang na loob. Ate Zhou, hindi ka naman nainggit, di ba? Tungkol sa amin ni Liu Yang sadyang relasyon lang ito ng bayani at magandang babae. Ganun ba? Kung ganun, congrats kay Ginoong Liu. Hindi ko akalain Ang galing naman ng pakikisama ni Ginoong Liu. Kaya niyang makuha ang atensyon ng ating sikat na bituin. Hindi makakalimutan. Yakapin sa kaliwa at kanan, ang saya. Hindi si Xiaowan. Si Weiwei ay talagang kaibigan lang. Si Weiwei. Napaka-sweet ng tawag. Ay, Xiaowan. Paalam, Liu Yang Jie. Sige na. Wala naman talaga akong relasyon kay Lin Weiwei. Tumutulong lang siya. Wala akong pakialam. Basta nagpakasal lang tayo sa peke. Peke ang kasal. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Lene. Ginoong Zhou. Ginoong Zhou. Nangyari na, bigla na lang nagdeklara ang Liu Group. Naalis sila sa lahat ng proyekto na may kaugnayan kay Zhou. Dahil dito, nagsimula ng humingi ng pagbawi ang mga shareholders. Pati ang mga supplier ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa atin. Anong nangyayari? Paano nangyari ito? Hindi ba nila alam na ang biglaang paglabag sa kontrata ay kailangang magbayad ng 3 beses na penalty? Sabi nila si Liu ay handang tumanggap ng 3 beses na penalty, kahit anong gawin. Ang iba ay natatakot na maapektuhan. Kaya't nagsimula ng magtakbuhan. Iwasan mo kaming makisawsaw. Siguradong si Liu Shenyang ito. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganitong kalagayan. Kanina umaga, naglabas pa siya ng balita. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para mapasara ang zoo within 3 days. Sinumang magtatangkang tumulong, ituturing nilang kaaway si Liu. Talaga ba? Dahil sa relasyon ni Liu Yang sa pamilya Liu. Tama, Ginoong Zhou. Noong nakaraang beses, nagulo ang pamilya Jin. Si Liu Shenyang ang nag-udyok sa likod. Sadyang nilalayon tayong saktan ito. Kailangan nating mag-isip ng mabuti. Naiintindihan ko na. Lumabas ka muna. Ginoo Zhang. May isang bagay. Ginoo Zhang. Ikaw lang ang pwedeng humarap dito. Para mapayapa ang gulo.
Maawaing Ginoo Zhang. Tumulong sa Zhu Group na malagpasan ang pagsubok. Xiao Wan. Hindi dahil ayaw kitang tulungan. Sa pagkakataong ito ni Liu Shili, tiyak na gusto niyang wasakin ang grupo ni Zhu. Kahit na matagal na kaming magkaibigan. Hindi rin ako pwedeng makialam. Lolo Zhang, kung nais mong tumulong, handa ang Zhu Group na ibigay ang 3% ng kita. Walang kailangan sa kita. Ngunit, kamakailan lang narinig ko na malapit ka kay Liu Yang. Na batang yon. Ikaw si Liu Yang. Zhang Lao, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy. Napakadali lang. Umalis ka na kay Zhu Xiaowan. Tutulungan ko ang Zhu Group na malagpasan ang pagsubok. Lolo Zhang, walang kinalaman si Liu Yang sa bagay na ito. Lolo Zhang, ngayon ang mga kabataan. Maging handang umibig. At handang magalit. Huwag na kayong mag-alala tungkol dito. Saka, totoo ang pagmamahalan namin ni Xiaowan. Hindi ito basta-basta mapapawalang bisa ng isang simpleng salita ng iba. Huwag masyadong padalos-dalos ang mga kabataan. Zhu Group, ito ay pinagpaguran ng girlfriend mo. Titignan mo na lang siyang malugi. Hindi mo na kailangang mag-alala dito. Bilang boyfriend ni Xiaowan, kung siya ay may problema, handa akong ibigay ang lahat. Walang kailangan gawin dito para magmukhang mabuti. Ngunit, kung may taong sinasadya ang pag-aabala kay Xiaowan, papalitan ko siya ng nararapat na kaparusahan. Liu Yang, alam kong gusto mong tulungan ako. Ngunit ngayon si Zhang Lao lamang ang makakatulong sa Zhu Group na makaraos. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na mag-isa. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng sinuman. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit ang Zhu Group ang lahat para sa akin. Hindi ko may iwan ito. Liu Yang, wala akong magagawa. Paano mo naisip yon? Ginoong Zhang. Kahit nasa simula, ako at si Liu Yang ay nag-arte. Ngunit unti-unti nagustuhan ko siya. Sana ay maipagpatuloy ninyo kami. Sa huli siya ay mahirap na makasama ng matagal. Hindi mo ba kayang isakripisyo ang ganitong lalaki para sa iyong pinagsikapang Zhu Group sa loob ng maraming taon? Sino ang mas mahalaga? Sa tingin ko may sagot ka na sa iyong isipan. Bilang isang sikat na pamilya, maraming yaman na hindi mo kayang pantayan. Basta't mapapangasawa mo si Liu Shenyang, patuloy na dadami ang mga yaman sa hinaharap. Grupo ng Zhu, mayroon ding pinakamagandang pag-unlad. Ayos. Sinasabi ko sa iyo. Ngunit kailangan ko ng oras. Tama ba ito? Bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw. Kailangan kong makita si Liu Yang na umaalis sa Sucheng. Pirmahan mo ito. Agad kong ipapabalik ang supply mula sa supplier. Si Xiaowan ay dahil sa akin. Kaya ka nagdusa ng ganitong malaking pasakit. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita. Nakapagpalit na ang host ng karapatan sa commercial strike. Xiaowan. Matalino kang tao. Wala nang dapat pang sabihin kung paano pipili. Huwag kang mag-alala. Natural lang nahihingi ako ng tulong sa pamilya Liu. Kapag nakuha na ang mga yaman ng pamilya Liu, tiyak na ang grupong Zhu ay patuloy na uunlad. Ginoong Zhang, talagang napakalaking tulong ito. Nandyan kayo para sa amin. Mas nakaka-relax na tayo. Yung batang si Liu Yang. Baka naman hindi siya makapunta. Sino ang nagsabing hindi ako makakapunta? Liu Yang, nandito ka na.
Talaga namang nandito ka. Ano ang nagbago sa isip mo? Bago umalis sa Sucheng. Paalam kay Xiao Wan. Maari kitang bigyan ng pagkakataong ito. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis, di ba? Zhang Qining. Walang hiya. Paano ka makapangahas na tawagin ng diretsyo ang pangalan ni Lao Zhang? Huwag masyadong mainit ang ulo ang mga kabataan. Hindi ba't iyon ang tawag sa mga kabataan na puno ng sigla? Ginoong Zhang Qining, nakatanggap kami ng ulat na ikaw ay sangkot sa panlilinlang sa negosyo. Sumama ka sa akin. Siguro nagkakamali kayo. Ako si Zhang Qining. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? May nagsisinungaling laban sa akin. Pagsagip. Imposible, iyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Bitawan niyo ako. Ako si Zhang Qining. Ginoong Liu. Ayon sa inyong utos, nagawa na. Salamat. Utusan ni Miss Lin. Hindi nag-aksaya ng oras. Binabati ang may-ari sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, balangkas ng imperyong pangkalakalan. Paano nagkaroon ng ganitong kakayahan si Liu Yang? Na kayang dalhin si Ginoong Zhang. Ngayon wala si Ginoong Zhang. Sino ang tutulong sa Zhu Group? Ikaw ba ang gumawa nito? Sinabi ko na, tutulungan kita. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa'yo. Hindi siya talagang tumutulong sa'yo. Gusto lang niyang sakupin ang pamilyang Zhu. Ito ang ebidensya ng maling paggamit ng pondo ni Ginoong Zhang. Matagal ko nang inihanda ito. Kayo, mga makitid ang isip. Hindi makilala ang mabuti at masama. Halos ipahamak niya ang Zhu Group. Ngunit nang umalis si Zhang, walang gustong makipagtulungan sa Zhu Group. Mukhang talagang matatapos na ito. Ginoong Zhou. Ito ang liham ng intensyon ng pakikipagtulungan mula sa Global Group. Handa silang mamuhunan ng 5 bilyon. Ngunit may kondisyon na si Ginoong Liu ay maging vice chairman. Akala ko ay naayos mo na lahat. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Halos sinira ko ang Zhu Group sa aking mga kamay. Pasensya na. Sana ay makapagbigay ako sa iyo ng sorpresa. Hindi ko inasahan na halos magulat ako. Pasensya na. Hindi ko dapat hindi ka pinagkatiwalaan. Sino bang nag-utos sa iyo na maging asawa ko? Kung hindi kita tutulungan, sino pa ang tutulong? Napakalaki ng tulong na ibinigay mo sa akin. Paano kita dapat pasalamatan? Ang asawa ng Vice Presidente. Dapat ba akong imbitahan niyo kumain? Buksan niyo ang mga mata niyo at tingnan. Ano ito? Akala niyo'y astig kayo, ha? Hindi niyo pa nga kayang harapin si Liu Yang. Ginoo Liu. Siguradong may sumusuporta kay Liu Yang sa likod niya. Kaya niya paulit-ulit gawin ito. Kumuha ng ganitong kalaking pera. Mga walang silbi, isang grupo ng mga walang silbi. Hindi man lang kayang ayusin si Liu Yang. Noong una, hindi ba't nangako kayo sa akin? Ito ay para lamang sa inyong sariling kakulangan. Na may dahilan. Kalma, kalma. Siguradong swerte lang ng batang iyon. Swerte talaga. Hindi nila man lang na ipatawag ang Global Group para pabagsakin si Zhang Qining. Swerte ba talaga yon? Bakit ka pa natawa kay Liu Yang? Isa siyang walang kwenta. Ngayon, hindi lang niya na ipabagsak si Liu Yang. Naapektuhan pa si Zhang Qining. Anong silbi mo sa akin? Ginoong Liu, hindi ko rin inasahan. Si Liu Yang ay talagang napakagaling. Hindi na ako mangahas ulit. Kung hindi ka mangahas, mag-isip ka ng paraan para sa akin. Kung hindi, pareho kayong umalis dito. Ginoong Liu. Bakit hindi ko naisip noon? Na si Liu Yang ay ganito kalakas. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya inaway. Lizan. Si Liu Yang ay lalong humuhusay ngayon. Dapat ba tayong tumahimik ka? Kung hindi dahil sa'yo na nangakit sa akin. Paano ko naman siya maaalipusta? Ano na ang gagawin natin ngayon? Si Liu Yang ngayon, tiyak na hindi tayo palalampasin. Mukhang kailangan na nating gamitin ang paraan na yon. Asawa. Bakit ang seryoso mo? Kanina, hindi ba't maayos ang lahat? Sino ka ba talaga? Bakit ka tutulungan ng Global Group? Sino pa ba ako? Asawa mo ako. Maging seryoso ka naman. Sino ka ba talaga? Bakit ka tutulungan ng Global Group? Isa siya sa pinakamalakas na grupo sa buong bansa. Sa kanyang paningin, ang pamilya Liu ay walang iba kundi isang maliit na bagay. Baka si Lin Weiwei ang tumutulong sa iyo sa likod. Ano ang relasyon mo kay Lin Weiwei? Mahal, maniwala ka sa akin. Ako at si Lin Weiwei ay talagang magkaibigan lamang. Noong una, niligtas kita. Kaya ngayon, bumalik siya para magpasalamat sa akin. Wala akong ibang nararamdaman para sa iyo. Sumpa ko. Totoo ang sinasabi mo. Tunay ang puso ko. Ang araw at buwan ay magsisilbing patunay. Kaya hindi ka rin matutulog sa panlilinlang. Ngayon, patawarin na kita. Kung sakaling muling gagawin mong malapit si Lin Weiwei. Ako, nagkamali ako. Zhu Xiaojuan.
Nakikipagsabuatan ka sa ibang tao. Binabago mo ang kumpanya sa gulo. Ngayon, kailangan nang ibigay ang posisyon ng chairman. Tama si Zhu, chairman. Ang Zhu Group ay buong puso kong inaalay. Bakit ako pa ang kailangang magbigay nito? Xiao Wan, ikaw ay babae pa rin. Mula nang magkasama kayo ni Liu Yang. Ilang beses nang nasangkot ang grupong Zhu. Halos mawalan na ng pag-iral. Huwag mong gawing laro ang lahat ng pinaghirapan nila. Bilang pinakamalaking stockholder ng kumpanya. Hindi ako pumapayag. Kung ganoon, huwag mong sisihin si Daddy na masyadong matapang. Huwag mong magalit, Xiao Wan. Para sa kapakinabangan, ikaw pa ang gagawin mo ito sa sariling anak na babae. Gumagawa ka ng ganito. Sa tingin mo ba, ako ay isang kasangkapan lang para kumita sa inyo? Kung hindi, ano pa? Ngayon, walang tutulong sa'yo. Magpasensya ka at magbigay daan. Dapat mas may dignidad ang pag-alis. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa tungkol dito. Tawagin ang tao. Dalhin siya. Jian Kai, bakit kayo nandito? Nag-message sa akin si Liu Jie. Sabihin mong may panganib ka. Para makapunta ako agad. Kumusta, ate? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos lang. Buti na lang at dumating ka ng maaga. Bakit ka nakatunganga? Tawagin mo ang tao. Ikaw. Sino ka? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Huwag mong galawin ang ate ko. Sobra na to, di ba? Si Liu Jie ay kuya ko. Si Zhou ay aking hipag. Huwag mo na akong guluhin. Putulin ang isang binti. Ikaw pala itong walang silbi. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na. Hindi ito ikaw ang nagdidikta, di ba? Kumare, kumusta? Nagawa na ba lahat? Nagawa na lahat. Ako na ang bahala. Kailangan talaga matapos. Magaling ang pagkakagawa mo. Papa. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? Lene. Ganito ka ba makipag-usap sa negosasyon? Kung hindi ako nagkakamali. Ganito mo pinilit si Xiao Wan, di ba? Sa tingin ko, maganda ang sitwasyon ngayon. Walang masama dito. Ito ay aming pamilya. Walang pakialam ang isang estranghero tulad mo sa mga kalokohan na ito. Xiao Wan. Kung kilala mo pa ako bilang iyong ama, itapon mo siya sa labas. Impossible. Si Liu Yang ay ang vice presidente ng ating Zhu Group. Siya ang pinakamataas pagkatapos ko. Siya ang pinakakarapat-dapat na umupo dito. Ano ang gusto mong gawin? Mula ngayon, lahat ng bagay ng Zhu Group ay ipapasa kay Xiao Wan. Kung muli kang makikialam, sa susunod, hindi kita palalampasin. Tanong ng kuya ko sa'yo, natutulog ka ba? Kuya. Mag-alala ka, hindi ka na muling husgahan. Dahil naayos na ang problema sa pamilya Zhu. Ngayon naman, panahon na para sa pamilya Liu. Ano ang balak mong gawin? May proyekto tayong bidding bukas. Pupunta sina Liu Shili at Liu Shenyang. Sabihin mo sa kanila sa oras na yon, kung ano ang pagsisisi. Kamusta na ang mga bagay-bagay? Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. 10 pinakamahusay na halimbawa. Day 1. Ang paligsahan na yon ay magsisimula. Ngayon ay anyayahan natin ang Liu Group sa entablado upang ipahayag ang kanilang plano sa paligsahan. 10 pinakamahusay na yon. Gagamitin namin ang Liu Group ang 300 bilyong yuan upang paunlarin ang lupa sa silangan ng lungsod. Di magtatagal. Maging ang pinakamalaking sistema ng negosyo sa buong mundo. Sa loob ng 3 taon, mababawi na natin ang puhunan basta manalo ang Liu Group sa bidding. Siguradong magdadala ito sa Suzhou nang hindi masukat na yaman. Ayos lang. Mukhang sa pagkakataong ito, nasa pamilya Liu na ito. Sa buong Sacheng, walang sinuman ang makakapantay sa pamilya Liu. Si Shai Weigong ay nag-insert. Ang paraan ng pamilya Liu ay talagang hindi maganda.
Ginoong Liu, handa na ang lahat. Salamat. Nakuha ng host ang ganap na kapangyarihan sa negosasyon. Maaaring ipagpalit ang halaga ng simpatsya para sa pansamantalang komersyal na buff. Mga narito sa ibaba. Mayroon bang gustong umakyat at magbid? Tatay, huwag mag-alala. Matagal ko nang pinagsabihan ang lahat. Walang sinuman ang talagang gagawa nito. Lumalaban ba kayo sa amin, ang pamilya Liu, para sa lupain na ito? Lupain na ito. Kami, ang pamilya Liu, ay determinado na makuha ito. Magaling. Basta makuha lang namin ang proyektong ito. Ang pamilya Liu ay magiging isang nangungunang angkan. Kahit walang Lin Weiwei. Makakahanap pa rin kami ng iba pang tao. Dahil walang tao. Simulan na natin ang countdown. 3 bilyon isang beses. 3 bilyon 2 beses. Hindi. Bakit hindi dumating sina Liu Yang at Zhu Xiaowan? Baka sumuko na sila. 3 bilyon 3 beses. Pasensya na at nahuli ako. Liu Yang, sa wakas ay dumating ka rin. Bakit? Hindi ba ako pwedeng dumalo sa bidding? Pero nagparehistro ka ba? Siyang kumakatawan sa atin mula sa Global Group. Simple lang ang plano ko. Kailangan lang ng lahat na mamuhunan ng 800 bilyon sa bagong landmark sa Sacheng. Tinitiyak nakikita ito sa loob ng 2 taon. Ito ay sobrang galing na disenyo. Sapat na ba ang lakas ng bid na ito? Basta makuha ko ang lupa sa silangan ng lungsod, ako ay magagarantya sa bawat isa sa inyo. Na bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng isang kopya. Pag-develop ng sariling lupa. Sabay-sabay tayong kikita. Pero kayo, Liu family, hindi kasama. Trabaho. Liu Yang, ang ego mong yan na wala ng ganito katagal. Pero biglang bumalik para guluhin ako. Di kita palalampasin. Kayo lahat. Ang plano ni Liu Yang ay kinopya lang sa amin, Liu family. Sinasabi mo na kinopya ko kayo. Saan ang ebidensya? Kayo lahat. Noong una, si Liu Yang ay isang ahente ng real estate. Paano niya mauunawaan ang tungkol sa bidding ng lupa? Sa buong lungsod ng Su. Tayo lang ang Liu pamilya ang may ganitong kakayahan. Hindi mo lang kinopya kami. Sino pa ang pwedeng mong kopyahin? Ang ginagawa ng Liu pamilya, talagang napakabastos at walang hiya. Ngunit habang pinaparatangan niyo ako, kailangan din ng isip para manira ng iba. Itong copyright na ito, nakarehistro na ako 3 buwan na ang nakalipas. Ano ang kukunin kong kopyahin sa inyo? Kahit gaano pa kaganda ang plano ninyo, anong silbi? Bakit pagkakatiwalaan ka ng Global Group? Dahil kay Ginoong Liu Yang, siya ang pinakamalaking shareholder ng aming Global Group. Si Liu Yang ay talagang napakaastig ngayon. Bakit ako noong una? Tumahimik ka. Naiinis ka ba sa akin? Liu Yang. Ito ang pinilit mo sa akin. Hindi rin kita palalagpasin. Liu Yang. Ginawa mo akong hindi tao, hindi rin multo. Gagawin kitang magbayad. Liu Yang. Liu Yang, ayos ka lang ba? Liu Yang, bakit ako hindi makakapayag? Pareho tayong ahente ng real estate, pero nagkaroon ka ng buhay na mataas sa iba. Samantalang ako'y nagdusa ng ganito. Liu Yang, hindi ako tatahimik. Noong una, dahil lang sa maliit na pakinabang, niloko mo ako. Ito ang iyong karma. Liu Yang. Hindi ako tatanggap. Ipinahayag ko na ang nanalo ay ang Global Group. Narinig ko na may 10 tao ang nakapaligid kay Yang Jie, na nagkakaproblema sa kanya. Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Kaka-receive ko lang ng balita. Agad kitang sinabihan. Nandyan lang sa harap. Tara na. Liu Yang. Bilisan mo na. Xiaowan. Mula nang magkita tayo sa Li noong araw na yon, alam ko na ang lahat ay nakatakdang mangyari. Noon, nagkunwari tayong kasal. Ngayon, handa ka bang pakasalan ako? Handa akong gawin ito.